Kuya Renny Boy, gusto ko sana mag-work bilang isang content moderator. Hindi naman sa pinag-overthink kita, pero baka naman hindi mo magustuhan ang trabaho ng isang content moderator. Welcome back to my channel. This is Kuya Renny Boy. Samahan niyo ako guys as we talk about the 5 pros and cons of working as a content moderator in the BPO industry. Well, a lot of people are saying that content moderator is my dream job. Pero sa video na to, pag-uusapan natin kung para sa'yo ba talaga ang pagtatrabaho bilang isang content moderator or baka naman hindi nararapat yan sa'yo. Papaliwanag ko sa inyo sa video na to kung ano nga ba yung mga dark side at saka yung mga positive side sa pagtatrabaho sa ganitong uri ng account. Tandaan mo, kung walang naniniwala sa'yo, si Kuya Renny Boy, naniniwala ako na makakapasa ka dyan sa call center company na ina-applyan mo. Libo-libo na nakapasa and hopefully ikaw na ang susunod. Kaya kung bago ka lang dito at gusto mo rin ng mga ganitong uri ng content, don't forget to like this video at i-click yung subscribe button at yung notification bell para updated ka pa sa mga paparating kong video. Before we start guys, shoutout sa nanalo ng 500 Gcash na nakaraang video natin. Kung gusto mo rin manalo, comment lang sa baba kung gaano kapogi si Kuya Renny Boy. Without further ado, let's get started. Thank you for calling customer service. What's up guys, this is Kuya Renny Boy nagbabalik para pag-usapan natin ang trabaho ng isang content moderator. Survey muna tayo guys, okay? Comment sa baba, sino ba dito yung hindi masyadong sensitive pag nakakakita sila ng mga patayan, mga madugo, mga mahahalay sa social media? Comment down sa baba. Sino dito yung mga hindi bumabaliktad yung sikmura kapag nakakita sila ng nasagasaan, sinaksak, namatay, tumalon sa building, yung hindi malang nakakaramdam ng konting taas ng balahibo pag nakakakita sila ng mga ganyang content. So ano nga ba yung content moderator? Content moderator guys, from the word itself, medyo self-explanatory na to kasi nga minomoderate mo yung mga content na lumalabas sa social media, sa internet. It is a battle of keeping the internet safe sa mga harassment, violence, or hindi dapat nakikita ng mga taong sensitive. Sa mga posts, images, videos na maaaring makaapekto emotionally and mentally sa ibang tao. So bilang isang content moderator, trabaho mo po na linisin yan sa internet para hindi yan makita ng mga tao na medyo may trauma, mayroong phobia, medyo sensitive sa mga ganitong bagay. Ayan po ang trabaho ng isang content moderator. So let's talk about the pros of working as a content moderator. Number 1, skills development. Okay, since nagtatrabaho ka sa isang account ng pagiging isang content moderator, lalawak yung skills mo kasi magkakaroon ka ng idea sa iba't ibang tools na maaari ninyong gamitin sa company ninyo, tapos lalawak pa yung skills mo. Pwede mo pang magamit yan kapag nag-apply ka sa ibang trabaho. Sa pagiging isang content moderator, marami kasi silang ginagamit din ng mga system in order for them to filter or to monitor yung mga nag-a-upload na mga ganitong or na mga disturbing na mga contents. Kapag tatrabaho po sa isang content moderator job ay maaaring maging skills. Number 2, various experience. Since meron ka nang idea sa pagiging isang content moderator, ma-expose ka sa ganitong larangan. Kumbaga, lalawak yung experience mo. Since sa BPO industry ka nag-work, magkakaroon ka ng matibay na pundasyon. Kumbaga, pag nag-apply ka sa ibang company, pwede mong ibida yung trabaho mo bilang isang content moderator. Lalong-lalo na kung gusto mo mag-freelance. Meron ka ng idea, kahit magtrabaho ka sa kanila, kayang-kaya mo na ang trabaho ng isang pagiging content moderator. Number 3, flexibility. Kasi magiging flexible ka talaga guys sa trabaho na to kapag inopera ka ng ganito tapos tinanggap mo, napaka-flexible mo. Kanina guys, nagpa-survey ako kung ikaw ba ay hindi naman masyadong sensitive, hindi tumatayo yung balahibo mo sa mga ganitong uri ng content, yung may mga harassment, patayan, sa mga lumalabas yung utak, nasagasaan, pwede ka sa trabaho na to. Okay? Kasi maraming tao nagsasabi na hindi na ako sensitive sa mga ganyan, hindi ako kinikilabutan kapag nakakakita ako ng mga ganyang uri ng content. Well, hindi lahat ng tao is kagaya mo. Merong mga tao kasi na kapag nakakita sila ng mga disturbing na mga images, mga videos, talagang nakakaapekto yan sa mental health nila. Kaya ikaw, kung gusto mo maging content moderator, i-make sure mo na meron kang tao, kaibigan, kapamilya na makakausap after ng isang 8 hours na duty mo sa isang araw. Alamang, talagang tatatak sa isip mo minsan yung mga nakikita mong contents dyan na maaaring makaapekto sa'yo unti-unti, emotionally and mentally. Kaya ngayon pa lang, isipin mo kung para sa'yo ba talaga ang trabaho ng isang content moderator. Number 4, global exposure. Guys, kapag nag-work kasi kayo sa BPO, tapos content moderator yung trabaho, hindi ka lang ma-expose sa social media. Dito sa Pilipinas, maaaring malagay ka sa mga forum, mga websites na nasa ibang bansa. Okay? Kasi most likely, mga international clients yung kumukuha ng mga
customer supports dito sa Pilipinas para magtrabaho para sa company nila. Since global exposure yan, magandang pundasyon din yan na pwede mo mailagay or maibida sa resume mo pag nag-apply ka na sa ibang trabaho na naranasan mo maging content moderator sa ganitong website, sa ganitong forum, sa ganitong link. Grabe, yung may tutulong nito sa'yo bilang isang empleyado na gustong lumawak yung experience pagdating sa BPO industry. Number 5, contribution to safety. Nabanggit ko nga kanina guys, this is a battle of keeping the internet safe. So nakakatulong ka sa community, sa internet na maging safe to. Especially sa mga bata, sa mga tao na nakakakita na may problema sa kanilang mental health, mga taong naka-experience ng abuse, na may mga trauma. Yan, makakatulong ka sa kanila na para hindi ma-trigger yung mga utak nila na makakita ng mga ganitong uri ng content. Okay? So ito yung trabaho mo, nakakatulong ka sa mga tao na yan. Okay? So yun po yung mga pros kapag nag-work ka bilang isang content moderator. So pag-usapan naman natin yung mga cons, okay? Yung mga disadvantages kapag na-expose ka sa ganitong uri ng trabaho. Grabe, number 1 na maapektuhan talaga is yung emotions mo, yung feelings mo. Okay, lalong-lalo na kung meron kang experience before ng abuse, lalong-lalo na kung nakaka-relate ka sa mga violence, sa ganitong trauma, na-experience mo rin yung nakita mo sa content, talagang madadamage ka, literally. And dahil nga pwedeng magkosto ng emotional stress or ng burnout, talagang mahihirapan kang mag-adjust sa trabaho mo. So ngayon pa lang mapapaisip ka na, gusto ko ba talaga yung trabaho na to o baka mamaya napasubo lang ako. Number 2, repetitive nature. Okay, since ano nga to, content moderation lang yung gagawin mo, makakaramdam ka na parang monotonous, parang paulit-ulit lang yung ginagawa mo. Filter dito, monitor dito, kailangan kong mag-decide kung dapat ba itong tanggalin sa social media, dapat ba itong tanggalin sa isang internet website, di ba? So parang makakaramdam ka ng ganito na parang paulit-ulit na lang yung ginagawa mo. Isa to sa disadvantage ng pagtatrabaho. Bilang isang content moderator. Pero sa BPO industry kasi guys, marami rin naman ganitong account, no? Makakaramdam ka talaga na parang paulit-ulit na lang yung ginagawa mo. Not unless gumagawa ka ng sariling paraan para malibang ka, para maging masaya ka sa ginagawa mo. Yun lang kasi, mahirap lang talaga sa content moderator. Kung puro ganito, paulit-ulit yung mga content na nakikita mo na damage mentally and emotionally, mahirap i-maintain, di ba? Pero kung sa ibang account ka, not like healthcare, telco, hotel reservation, medyo maiiba yung utak mo di ba? Tapos mapapawi pa yan kapag medyo mabait naman yung mga nakakausap nating customers. So, isang disadvantage is repetitive nature. Makakaramdam ka talaga ng stress lalong-lalo na kapag paulit-ulit, di ba? So guys, comment na rin pala kayo sa baba, survey lang kung anong gusto ninyong account ang gagawin ni Kuya Renny Boy ng review sa next video natin. Healthcare account ba? Telco? Hotel reservation? Basta napakaraming account sa BPO. Comment down sa baba. Pangatlo guys, mental stress. Sobrang nakaka-stress sa utak guys ang trabaho ng isang content moderator. Grabe guys, napanood nyo ba yung interview ni Nadine Lustre kay Mimasaurus Rex kay Miss Patty na famous sa TikTok about dun sa pagiging content moderator? Grabe, lalawak yung insights ninyo. Manin nyo yung dark side talaga ng pagtatrabaho bilang isang content moderator. Kung di nyo pa napapanood, check nyo na lang yung video na yun guys. Number 4, negative content exposure. Since content moderator ka nga, hindi ka naman magre-remove ng mga positive na mga content. Kadalasan ng mga i-check mo or i-monitor mo is yung mga negative, yung mga harassment, mga violence, di ba? May mga human trafficking. Di ba? Sobrang hirap niyan, guys. May mga rape victim. May-expose ka sa mga ganyan. So, nakaka-stress talaga yan, bro. Sa trabaho talaga ng content moderator, hindi pwede dito yung mga mahina yung bituka, hindi pwede yung mga maihinang nilalang. Imagine guys, naka-duty ka sa trabaho mo, 8 hours a day, 9 hours a day, 5 times a week, tapos eto lang yung palagi mong nakikita. Talagang expose ka sa mga negative contents na yan. So since sumabot ka na sa part ng video na to, gusto ko ring malaman kung talaga bang desidido ka pa rin na makuha ang trabaho ng isang content moderator. And last but not the least, pressure to perform. Guys, kapag nag-work kayo sa BPO industry, normal lang yung pressure. Kasi may mga mandatory changes, may mga biglaang updates na kailangan mo rin makasabay. So, sa content moderator job, medyo mahirap din. Kasi kailangan mong i-balance yung pabago-bagong updates, okay, sa mga community guidelines, sa mga i-follow nyong rules, kung ano ba yung dapat tanggalin sa internet, at ano ba yung pwedeng matira. Nagkakaroon lang rin naman talaga ng mga pressure kapag yun. Minsan kasi may mga quota, minsan, ang hirap mag-decide ng mabilis kung dapat ko na ba itong tanggalin sa internet kasi baka mamaya magreklamo yung uploader. So, disclaimer pa din, kung ikaw matibay naman yung sikmura mo at kaya mong i-handle yung mga ganitong uri ng trabaho,
pwedeng-pwede ka sa content moderator. So, yun guys, no, depende pa rin talaga sa tao yan kung gusto mo pa rin ng trabaho ng isang content moderator o hindi. Nasa sa'yo yan. Kung matibay naman yung sikmura mo or kung iniisip mo na lang is yung sahod, yung kikitain mo rito. Kasi guys, content moderator, guys, goods talaga. Competitive salary yung makukuha nyo sa trabaho na yan. Emotional stress, mental stress. Minsan hindi lang naman yan sa content moderator job na nakukuha. Nakukuha rin yan kahit saan ang uri ng account. Especially kung meron kayong mga na ka-workmates, napakahirap talagang mag-handle ng trabaho. So yun guys, no, let me know in the comment section kung gusto nyo pa rin maging content moderator after nyo mapanood yung video na to. Shoutout sa lahat ng mga content moderator agents dyan. Saludo po sa inyo dahil pinapanatili ninyong malinis yung social media natin. Before I end this video, shoutout and congratulations sa lahat ng graduates sa Bowmines Academy Batch 27. Ongoing na po yung Batch 28 at mapupuno na yung Batch 29. Sa lahat ng mga gustong mag-enroll, comment na sa baba ng #scholar at i-PM nyo ako sa Facebook page ko, Kuya Renny Boy Official. Libo-libo na ang na-hire at nakapasa sa call center dahil sa 1-month call center training natin and hopefully ikaw na ang susunod. 1-month call center training yan na online lang kaya kahit OFW, ang dami na namin na pauwi at naging call center agent na. Para to sa lahat, sa mga walang experience, hindi magaling mag-English, kasi meron tayong ESL para maboost yung English communication skills ninyo, makatanggap ka pa ng e-certificate at job assistance guarantee. Kaya ano pang inaantay ninyo, mag-enroll na kayo sa ating 1-month call center training. See you sa next video. Shoutout sa lahat na nagpapashoutout dyan. God bless us all. All right. Good evening. Hi, good evening po. I am Rosal and I will be your interviewer, and you are? I am Casey.